Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, marami na talaga ang nahihilig sa mga motor na retro classic. Dati kasi sinasabi nila, pang tito tsaka pang tatay lang daw itong ganitong klaseng mga motor. Pero sa panahon nga po ngayon, kahit mga millennials at Gen Z, nahuhook na rin sa mga retro classic na scooter. Sabi nila, iba daw talaga kasi ang karisma ng mga ganitong klaseng motor. Isang patunay na wala talagang pinipiling edad ang pagmumotor. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin marami ka na talagang makikita na mga bagong retro classic na scooter. Katulad na lang sa brand na Yamaha, nandyan nga po yung kanilang Fazio 125 na pinagkaguluhan nga po ng mga tao nung kalalabas pa lamang nito. At umabot din sa punto na ang tataas ng mga patong ng mga kamuting ahente. Ganon nga po siya kasikat dati. Sikat pa din naman siya ngayon. Pero kasi marami na siyang kakompetensya. Pero alam nyo ba na bukod nga po sa Yamaha Fazio, meron pa pong isang motor si Yamaha na kabilang nga po sa ganitong kategory. At ito nga po ang Yamaha Grand Filano 125. Katulad nga po doon sa Yamaha Fazio na semi-hybrid. Semi-hybrid din po ang motor na ito. Sa madaling salita, matipid po siya sa gasolina. At pagdating nga din po sa looks nitong Grand Filano 125, may pagkaklase talaga yung datingan niya. Or premium yung datingan niya. Hindi po siya basta putyo-putyo lang. Kaso lang ang nakakalungkot nga lang po dito, wala siya sa Pilipinas. At ang masabi ko nga po na katunggalin nito doon sa brand na Honda, wala iba kundi ang Honda Giorno 125. Nakatulad nga po nitong Grand Filano, wala din po sa Pilipinas. Kaya malaking bagay talaga kapag nilabas ni Yamaha itong motor na ito dito sa atin. Kasi magkakaroon na rin ng tsansa na ilabas ni Honda ang Giorno 125 dito sa Pilipinas or vice versa. Kasi kapag nangyari nga po yun, marami talaga matutuwa. Mas maraming choices, mas masaya. Pero mas masaya pag maraming pera. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kalabang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Grand Filano 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by Blue Core hybrid technology, nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid pa sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.1 horsepower, 6,500 RPM, 10.4 Nm torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 103 kilometers per hour. Pero kapag yan nga po din sa Pilipinas, panigurado o abot ng 110 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 83 kilometers per liter. So napakatipid nga po talaga niya pagdating sa gasolina. Iba talaga ang nagagawa ng pagka-semi-hybrid niya. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 110/70/12 din sa likuran. So pares nga po yung sukat ng gulong niya sa harap at likod. At syempre pares din po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. At ang malupit nga po dito, meron po siyang ABS. Pero may variant din po na hindi naka-ABS pero naka-UBS or Unified Braking System na katulad nga po sa CBS or Combi Brake System. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 790mm at 125mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kilograms. So para nga po sa isang 125cc na retro classic na tumitimbang ng ganun, sakto lang po yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, medyo may pagka-social talaga yung dating nitong motor na ito. Kaso lang medyo may pagka-feminine din yung pormahan niya. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-drive ka sa motor na ito, bayot ka na. Wala naman pong ganun. Saka hindi rin po ako homophobic. Nyakis lang. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At katulad nga po sa mga nauuso ngayon, nakakilis din po ito. At meron nga din po itong Y-Connect or Yamaha Connect na ayon nga po sa ibang tao, wala naman daw talagang connect. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 77,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinhit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo.
At pihitin mo lamang din siya pabalik. Kusa na rin siya nga andar. At syempre hindi din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. Kaso lang wala pa din po itong kickstart na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito, may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na may pangmalakasang nga po nga brand na Öhlins na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito malinaw na malinaw, talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 77,900 Thai baht na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 132,000 pesos. At sa presyo nga pong ganun, marami talaga magre-react doon. Pero bago ka nga po mag-react, yan lang naman po ay presyo doon sa Thailand. Iba din po kasi talaga yung presyohan doon sa kanila kaysa dito sa atin. At kapag dumating na nga po yung araw na ilalabas na yan dito sa Pilipinas, yung Grand Filano 125, panigurado magbabago din yung presyo niyan. It's either bababa or tataas. Pero kapag tumaas, matik na, alams na, busog na naman ang mga kamuting ahente. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.